I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan. At anyway, meron tayong upload videos, updates. May panawagan po, si Arnold Clavio sa Pangulo. Tapos, kine-question niya itong mga nanawagan. Bakit daw BBM resign? Ano po daw ang dahilan mga kababayan? Bago kong basahin yan, shoutout sa mga Marcos Loyalist supporters, Filipino and OFW. Hello. Today is November 25, 2025. Ayan, shoutout sa inyo mga best. Sabi po ni Arnold Clavio, mga kababayan, sabi ni Arnold Clavio, mga best, courtesy po ng Arat. Clavio, bakit pinababa si PBBM para sa bayan? Sa nasasangkot. That's correct. Totoo yun. Alam po natin na basahin ang galaw ng kalaban. Ganun lang po yun. Ano ba ang purpose? Ano ba ang dahilan? Di ba? Ang dahilan, gusto nila mapababa para pag nakaupo yung impakta, mga kababayan, ay cover niya lahat ang mga nasasangkot na ibang politiko na kaalyado niya. Yun lang yun, napakasimple. Para mamatay ang issue laban sa kanila. Ma-wash out na lahat. 'Di ba? Balik na naman tayo sa zero. Talamak na naman ang mga sabongero. Talamak na naman ang mga gamblingero. Papasok na mga Chinesero dito sa bansa. Back to normal na naman. Nakaw dito, nakaw doon. Kasamaan dito, kasamaan doon. 'Di ba? Lalo't pa at wala siyang alam sa pamumuno, patay na ang ekonomiya ng bansa. Tuloy, nagpost na sa Instagram si veteran broadcaster Arnold Clavio upang questionin ang mga nanawagan, ang panawagan na bumaba sa pwesto si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay Clavio, hindi umano malinaw kung ang mga sigaw na ito at tunay na para sa kapakanan ng bayan o para sa protektahan ang mga individual na sangkot sa mga kontrobersya. Hindi ka nga nagkamali. Totoo yun, Arnold Clavio. Hindi ka nga nagkamali. Ganun po yun ang basa ng karamihan kung bakit sila gumagawa ng gantong klaseng paninira sa Pangulo. Target na target nila, Ang akala nila kasi makuha ang simpatya ng taong bayan. Malas nyo lang. 98% or 99% na sa social media ang mga tao, lahat may cellphone. Kaya nalalaman nila kung ano po ang nangyayari sa bansang ito at alam din nila kung sino po ang totoong nagtatrabaho at alam nila kung sino po ang walwal na walang ginawa kundi walwal ng walwal sa bawat sa bawat bansa sa buong kapuluan ng mundo na walang ginawa kundi manira ng manira, mag-akusa, magtanim ng mga fake witness, yung mga taong mga ganyan, ay naisip nyo ba, naisip ko kung sino mga tao na yun? Well, alam nyo na. Tuloy sa kanyang post, sinabi ni Clavio, hindi ko maintindihan ang nanawagan na bumaba si PBM sa pwesto. Ito ba ay para sa bayan o para sa kapakanan ng mga nasasangkot? Inulit ko lang mga bes. Relax lang. Kalma lang. Mga kababayan. Shoutout sa inyo mga kababayan. Nagugat ang komento sa tuminding talakayan tungkol sa mga investigasyon sa katiwalian na nagbubunsod ng sari-saring reaksyon mula sa publiko at mga personalidad online. Alam po din natin kung sino po ang pinaka magulo sa bansang Pilipinas na walang ginawa kundi manggulo sa Marcos administration. Yun lang. Mga bes, ang kanilang purpose, kundi sirain ng Pangulo ang mga Duterte camp, mga DDS, mga trolls na napakarami. Bisitahin mo profile nila, nakalak. Yan po ay mga trolls. Ni Impacta. Sino kaya si Impacta, di ba? Impacta na walang ginawa kundi walwal. Di ba mga beswa? Ayan sino ba ang nagugulo sa bansa? Sige nga, subukan nyo.
na walang manggugulo sa bansang ito, tahimik ang Pilipinas. Maniwala kayo. Subukan mo tahimik ang mga trolls ni Impacta. At tumahimik yung ngawa-ngawa ni pagkakuda-kuda ni Impacta sa social media. Tahimik ang bansa. Totoo 'yun. Na? Hindi ko maintindihan ang nanawagan na bumaba si BBM sa pwesto. Ito ba ay para sa bayan o para sa kapakanan ng mga nasa sangkot? 101%. Absolutely yes. Totoo po 'yun. Kahit sinong tao, alam na alam ang galawan. Di ba? Kaya wag tayong masyadong magkampante sa mga taong ito dahil naghahasik sila ng kalagiman sa bansang Pilipinas. Nakita nyo ba ang sitwasyon? Ayan, nagsusulputan yung mga fake videos. Nagsusulputan yung mga gawa-gawang istoryahe. Di ba? Oh, di ba? Sino ba ang may pakana niyan? Ay, sino ba ang gustong papatalsigin ng Pangulo? Sino ba ang atat na atat? Eh di, kung ano yung inisip nyo, yun na ang inisip ko. O, ito pa yung mga sinasabi niya. Sabi dito mga bes. Pinicalabio urged PBBM to stay focused on fighting corruption. Yan na nga ang ginagawa niya, sir. Kanya lang ang mga tao, bulag na bulag, kahit ginagawa na ng Pangulo ng paraan, para masugpo or masakote itong mga kurakot na ito, still pa din nagrarally pa sila ng nagrarally. 'Di ba? Rally sila ng rally, very useless, hindi naman sila nakakatulong, perweso pa lang, ay perweso sa daan, sanhi ng traffic. Journalist Arnold Clavio called on President Bongbong Marcos Jr. to stay firm in the government anti-corruption effort. Yes, he emphasized that the public expect strong action amid growing pressure, ongoing investigation. Ginoong Pangulo, tutok sa korupsyon, huwag magpadala sa mga persang pilit na gumugulo sa investigasyon, sabi ni Clavio o kay Pangulong Marcos Jr. Yun naman po ang katotohanan. Kaya, ang mga tao sa mundo or sa Pilipinas, alam na alam nila kung gaano naman kagaling mamuno ang Pangulo. At alam din naman ng mga banyaga kung ito po ang mga akusasyon ay may totoo o fake lang. Siyempre fake. Dahil alam nila si PBBM ay matalinong tao. Paano ka naman makakapagsalita ng straight to the point sa entablado ng international, sa Asian Summit or sa diyan sa mga iba't ibang lugar international, napaka clearly yung kanyang mga talumpati bagay, mga speech niya, walang habas, diretso, walang labis, walang kulang, matino ang pag-iisip, hindi parang lutang tulad ni Impacta o ano nung pinagsasabi. Dahil gipit na. Ganun yun pag gipit ka na, nagsisinungaling ka na. Ganun lang yun, kasi magnanakaw ka. Ganun lang. Si PBBM, kung makapagsalita sa entablado, grabe, mapapahanga ka. 'Di ba? Yan ang totoong berdugo. Kinakalaban lahat. Binabangga niya lahat ng mga tao na may sangkot sa pangungurap sa kabanang bayan. Si mga beswa, ayan malinaw na malinaw. Pananawagan na huwag magbitiw ang Pangulo. Hindi siya magbitiw. Kailanman hindi magbibitiw ang Pangulo. Pag nagbitiw siya, talo siya. Masasabi talaga sa kanya, weak leader siya. Pero dahil hindi siya magbibitiw, matapang na tao, maninigas na lang ang mga naninira sa kanya. 'Di ba? Kaya mga kababayan, ipagpanalangin natin ang ating mahal na Pangulo, protection and safety sa araw-araw ng kanyang pagtatrabaho. Buong gabinete, buong pamilya niya, at ang Pilipinas, kapayapaan at pagtutulungan na lang. Thank you guys for watching. See you again on my next upload. Bye 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 and baboos. God bless Philippines.